Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Ano pong ginagawa namin dito? The supreme of all supreme, di ba? Yan. Thank you po sa inyong suporta, sa inyong lahat ho. Ayaw namin, hindi ho tayo papayag na matag, na troll, na mga fake news, na mga nagsisinungaling dahil ang ating mga pinupost at pinag-uusapan sa aming mga wall is mga makatotohanan lamang base sa kanilang pinapalabas sa kanilang mga live WADCOM committee. Yun ho. So, basically, hindi ho tayo matitinag kasi hindi tayo dapat matinag. Kasi obviously, they wanted to, gusto nilang patahimikin yung mga kanilang kritiko, which is wrong. Kasi imagine, no, kung ito makikita nyo talagang hindi na yan aid of legislation eh. Hindi na talaga. It's about kung ano yung gusto lang patunayan na mamaya na kontrolin ang boses ng mamamayang Pilipino, yung kritiko ng gobyerno, mga maling gawain ng gobyerno, yung po yung nakakalungkot. Kasi yun ang kanilang gustong kitilin. Obviously, nakita nyo naman yung kanilang mga inimbita is puro supporter ng Duterte or even critic lang talaga na nagsasabi ng katotohanan sa maling pangyayari sa ating bansa. Pero, hindi nila inimbita ang kritiko ng mga Duterte. Tama ba yun? Diba? Bakit? Yung parang, yung nag-criticize sa kanila, yun lang ang kailang tinawag. Tapos, we know for a fact na ang balak nila sa amin is itali kami, itikom ang ating mga bibig kasi ang eleksyon ay parating na. Diba? Ang ano ho talaga nila doon, makontempt tapos kausapin itong mga vlogger na to. Manahimik na kayo. Pero yung si Ma'am Jo, yung papatahimik, malabo po ata yan. Yung si Ma'am Katibinag, malabo. Hindi nyo ho mapapatahimik yung mga yan. Malabo ho. Siguro kung merong mangyaring masama sa kanila, wag naman sana. Yun, mananahimik. Pero habang buhay yung mga yan, hindi ho yan mabibili. Hindi ho mabibili ng pera ang prinsipyo ng mga yan, lalo na yung si Ma'am Joey. Bilib ho tayo dyan sa totoo lang. Maling-mali ho yun. Yung ating freedom of speech, yung ating konstitusyon ay kanilang pilit binabaluktot. Pilit nilang gustong kontrolin ang ating bayan. Nakalimutan nila ang House of Representatives as is house ng mamamayang Pilipino. Hindi ho kanila yan, di rin nila pera yan. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And lalo ho tayo magiging matapang dahil ang Panginoon ang ating gabay. Hindi ho tayo pababayaan ng Panginoon at never nanalo ang kasamaan sa kabutihan. God bless Philippines and gising, mamamayang Pilipino, laban! Inumpisahan natin, sabay-sabay na ho nating labanan ang kamalian ng ating bansa at ang ating mga leader na abusado.
At dahil dyan, palakpakan ho natin yan si Ma'am Cathy B. Maraming salamat ha. Talagang ibang klase naman yan si Ma'am Cathy B. Oo. Hindi lang maganda. Napaka-ano pa ho talagang nakasuporta ho siya dito sa mga sa bagay, kasama din pala siya doon sa listahan ng mga ipinatawag. Kaya ingat-ingat lang ha sa mga nandyan ngayon sa Supreme Court. Balita ko magkakaroon daw ng press con mamaya. Abangan ho natin ang mga statement nitong si Ma'am Joey ha, kung ano yung mga sasabihin niya. Magiging tugon niya doon sa mga birada sa kanya nitong si Atras Sabante. Dito na ho tayo kay Congressman Rodante Marcoleta. King! Hindi, tungkol lang sa sinasabi yung doktrina kanina. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang diferensya ng private sa public figure, pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na, parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong. Kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Nako, yan ang nga ba sinasabi natin. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Nako po. Ano ang panliling lang ko, attorney? Yari ka. Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang sa title na title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Oh, yan. Oh, Attorney Ricky Tumutorgo. Tumutorbo. Lakpakan na itong si Condante. Ngayon matutorbo ka dyan kay Condante dyan sa House of Representatives. Yang si Ricky Tumutorgo, siya ho talaga yun sa mga bumibira kay Condante, kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, kay Bibi Sara. Yung naratibo ho, ng mga ensaymada Italianista vlogger, magkakamukha ho sila ng script. Kaya napapatanong ho tayo minsan, magkakasama ho ba kayo? Ng mga bayarang vlogger ng administrasyon ni Marcos Jr. Kabilang ho ba kayo sa kanila? Pati isa ho kayo ng naratibo. Di ba naratibo nila? Siraan si Tatay Digong, masama si Tatay Digong. Walang nagawa sa panahon ni Tatay Digong. Yang si Congressman Rodante Marcoleta, kaya siya ganito, kaya siya ganyan, di ba? Ganun naman banat nila dyan eh. Basta yung kung ano yung script na nanggagaling dito sa mga ensaymada Italianista, kahalin tulad doon itong kay Attorney Tumutorgo. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa iyo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Yan. Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? By the way, yung follower ho nitong si Attorney Tumutorgo, 66,000 follower ho siya sa FB. At sa YT, ilan lang ho sa kanya? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na Ito pakikita ko sa'yo, ayan hindi ko po alam kung anong 80,000 subscriber, Brad. Magsuklay ka kasi. Tayo kahit mahaba yung buhok natin, hanggat maaari, gusto nating magmukhang neat, ika nga. Kayo, nagpunta na kayo ng House of Representatives, parang di kayo nagsuklay. Kaya kayo nababanatan eh. particular doon na Attorney, gumawa ka ng vlog. yes po, ako po Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa'yo. Hindi ko maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Yan. Mr. Chair. Oh. Ano? Mr. Chair? Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung 20 kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan... Attorney, huwag mong nililihis ang usapan. Ang Hindi, pinag-usapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Yan. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Yan. Doon ko po kita, Honorable Congressman Anong Marcoleta. panlilin lang ang ginawa ko doon sa rally?
Yan, sige. Oh. Yun po yatang speech nyo dun Hindi sa pa yata, kailangan siguruhin mo. Nagsalita ako doon, anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Oh. Naku. Ah, Alam niyo mga kababayan, ako nakaharap ko na ho yung si Kong Dante. Iba ho yung aura niyan, iba ho yung yung presensya niya, pagka dumarating ho siya, ibang klase ho. Kaya pagka yan, nagsalita ng ganyan at ikaw ang pinatutungkulan, naku, sa tingin ko, itong mama na to, itong si Atty. Ricky, medyo napaihis sa pantalon niyang ano na yan, yung mama na yan. Kayo pa naman pagsabihan ng ganyan ni Kong Dante, di ba? Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po dun sa Ano stage. nga, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang doon? Yan. Tingnan ko po dito sa ano ko kung ano yung ang dami ko na po kasing naging content tungkol Ay, po. hindi ganun. Hey, wag ganon, Brad, wag ganon. Wag ganon, sabihin mo kung ano yung panlulokong ginawa ni Congressman Rodante Marcoleta sa mga kababayan natin. Wag mo kami papaandaran na tignan-tignan. Di pwede yan sa amin. Kami ho dito, kumbaga kami yung mga miron na sisintensya sa inyo, Atty. Ricky. Kasi ang problema, kayo ho kasi, ito, yan, bibira yan. Sa totoo lang, ayoko ng banatan to si Ricky. 80,000 lang yung subscriber niyan eh. Di ba? Alam nga naman, baka sabihin naman, pinapatulan natin siya. Kaso, binanatan ho pala niya itong si Kong Dante. Hindi naman ho ako updated dito sa mga vlog nito kasi hindi ko naman pinapanood yan. Wala naman ho kayong mapapala dyan. Huwag ho kayong mag-subscribe. Huwag nyo na hong pasyalan ang account niya. Punta na lang ho kayo kay Ma'am Joey Cruz. Ako kapag ka sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalat ang vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag ka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero Pati yung mga kasama niya, alam niya kung sino-sino yung mga balat sibuya. hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. Yan. I-establish mo. Na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputableng institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, oh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol dun sa rally ng Ano gays. nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Yan. Wala ka man lang maisip? Oh, Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog eh. correct. Nami-mislead mo yung mga tao, nilililang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilinlang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilinlang. Galing. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. In fairness ha, meron talaga tayo nakikitang bumabanat kay Kong Dante ng mga vlogger. At binabanatan nila yung argumento nitong si Congressman Rodante Marcoleta, yung kanyang mga sinasabi. Hindi yung i-generalize mo na linoko niya ang sambayan ng Pilipino. Dapat sabihin mo sa ngayon na nakaharap ka, harapan kayo ni Kong Dante kung ano yung panlulokong ginawa niya sa sambayan ng Pilipino. Huwag niyo kong kalimutan ha. Number 32 sa balota, Congressman Rodante Marcoleta. Malupit ho yan. Teka lang ha, abang lang ho tayo mga kababayan. Mamaya ipopost ko. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto na niyang tingnan siguro kung ano yung mga seats ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makita. Sorry, mali ho pala tayo. Pasensya na ko ha. Number 38 to, Congressman Rodante Marcoleta, yung nagsasalita na yan, number 38 sa balota. Senador ho ni Tatay Digong yan. Isa ho sa mga kandidato niya yang si Congressman Rodante Marcoleta. Suportahan ho natin. Itaguyod ho natin ang kanyang kandidatura. Ipakilala niyo ho siya doon sa mga kamag-anak niyo na hindi pa siya kilala. Ipanalo ho natin itong si Kong Dante, yung mga nasa lineup ni Tatay Digong. Kahit ano pang sabihin nila, yan yung mga nagsasalita, paniwala. Kasi hindi naman naging presidente ang mga yan eh. Yung tipong pati yung mga kandidato ni Tatay Digong, binabanatan nila. Hayaan nyo sila.
Huwag niyo silang pakinggan. Kasi ayaw ko yan. Pero kasama sa kandidato ni Tatay Digong, sabihin niyo sa kanila, magpresidente muna kayo bago namin kayo paniwalaan. Okay ho ba yun? Oh. Basta kung sino yung nasa listahan natin, yun lang ho ang ating suportahan. Ngayon, kung meron silang mga side comment, kagaya kay Pastor, kay sino pa, dito kay Kong Marcoleta, dito kay Senator Bato de la Rosa, kay Sio ganito, kay Sio ganyan, sabihin nyo sa mga individual na yan, magpresidente muna ho kayo bago ho namin kayo paniwalaan. Okay? Oh. Kay Attorney Jimmy Bondoc, ha? Kesyo, anong banat sa kanya? Masyadong ambisyoso, kagad, senator kagad, Attorney JB, hayaan nyo ho sila. Merong nakita si dating Pangulong Rodrigo Duterte, diyan sa mga individual na nakikita nyo na yan, na paikot-ikot sa gilid ng ating screen. Meron hong nakita si Tatay Digong sa mga yan, na wala sa mga kasalukuyang kandidato ng pagkasenador ngayong mga panahon na to. Kaya ang paniwalaan ho natin, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit galit kayo kay Lambino, pinili siya ni Tatay Digong. O yung mga galit kay Lambino, magpresidente muna kayo. Ganun lang yun. Di ba? Galit kayo kay Atty. Vic. Pinili siya ni Tatay Digong. Bago namin kayo paniwalaan, magpresidente muna kayo. Itang panlil lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. Abogado ka, Brad? Ang dating parang mas abogado pa kami sa'yo kasi hindi namin ginagawa yan. Sinasabi namin yung attorney Google, Google ng Google yung si di ba? Yung si Robert H. Barbers doon sa Quadcom, ang binabanata namin doon, kasi ho yan ang punot dulo ng pagdinig na yan, dahil ho yan doon sa Quadcom. Ang banat lang naman ho natin doon, masyado ho silang obvious, masyadong one-sided ang hearing. Sinasabi ngayon, walang kinalaman si Tatay Digong, walang ano tawag dito? Walang reward system. Sabi ni Garma, 'di ba? Contempt. Pagkaharap ulit, merong reward system, merong Davao model. Hindi ho ba kabanat-banat yung mga ganung banat nila diyan sa diyan sa Quadcom? Isa pa. Colonel Grijaldo. Bineting process, hindi ho yung sekretaryo kung sino pa mga abogado. Dalawang congressman ho, kitang-kita sa CCTV. Abante at Fernandez. Paano mo sasabihin fake news yun? Yung argumento ho, kung ano yung pinag-uusapan, wag ho tayong lumabas doon. Pero paratangan mo na ganito, ganyan yan. Kaya kahit tayo, magagalit ako dyan, kahit kasama natin. Mali naman yan. O pagka sinabing, halimbawa, itong si Marbil, malambot siya sa watas, ipinagbabawal na droga. Totoo naman, sinabi niya, pampahaba lang daw ho ng oras yan ng mga trabahante. Kaya nga pagka pumasok ka sa trabaho, pinapapulburong test ka, pinapadrag test ka para malaman nila na nasa matamang katinoan kayo. Kaya nga ipinagbawal yung mga substance na yan kasi nakakabaliw yung mga yan. Tapos gagawin mong dahilan, pampahaba ng oras kasi mahirap ang ating bansa. Anong ginawa ng mga congressman dyan sa Quadcom? Pinagsalita na nila ng pinagsalita yung mga nagurgor dahil sa war on drugs ni Tatay Digong. At yung mga yon, malamang sa malamang, 90 to 95% involved ho talaga sa pinagbabawal na pulburon. Kasi marami naman ho tayong kaibigan Wala naman hong nangyari na kagaya ng nangyari. Marami tayong kakilala. Hindi ho nangyari sa mga kakilala natin kung talagang talamak ang gurguran ng walang dahilan ng mga panahon na yun. Ni isa sa mga kakilala natin, wala hong nagurgur. At ang matindi ho dito, yung mga kakilala natin na yun, hindi ho involved sa pinagbabawal na pulburon. Kaya mapapaisip ho kayo Di ba? Hindi naman ho kayo basta-basta mai-involve kung hindi nyo tinignan, hindi nyo hinawakan, hindi nyo pinakialaman yung ipinagbabawal na pulburon na yan. Kaya meron ho talagang meron hong problema dyan sa isinagawang hearing na yan sa Quadcom. Wala ho silang ginawa kung di siraan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabihin yung hindi, sabihin yung fake news yun. O ano? No! Gusto, panoorin ko po mamaya itong kung ano Ayun ang hirap sa atin, Mr. Chair ano po kasi, Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon itatanungin kita ng diretso, wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. Ibig mo sabihin, naharap ako sa rally pagkalaki-laki para manlin lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka karapat dapat na abogado Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon.
Ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Correct. Kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair. Nakita niyo yung isang tarpaulin, isang billboard na-install doon sa SLEX. Parang, Isang female vlogger, Mr. Chair. nako, ipatawag yan. Ato, kung i-contempt ka. Hindi, patawag din dapat, pagpaliwanagin. Napanood ko. Itong si Marcoleta kanya, walang kahihiyan ito Tanga pala At kinahihiya na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat, akalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay ganyan. So, kinakailangan, Mr. Chair, nasagutin ko. Ang pagkakasabi ko lang po, nasagutin ko. Miss ka ako, hindi kita kilala, pero medyo nasaktan lang ako, pero nandun na lang, pagpapasensya na kita, sapagat ako'y public figure. Kung ako lang ka ako ang ginanito mo, okay lang Kaya lang kita sasagutin sapagkat yung mga nakikinig sa'yo, baka malinlang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo rin isang senador, inakala niya siguro magiging maganda rin para sa kanya kung kami po'y magkasama. Ako naman po'y wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako Lahat kami ay... Alam niyo ano yan yung tipong malumanay na banat sa mga kasama niya. Lagi niyang pinapaulit-ulit na public figure ako. Kaya hindi ko ako pwede maging balat sibuya. Di mo ba kayo nahihiya dyan para dito kay Atras Abante, kay Atty. Google, at dito kay Kwentong Barbero? Di mo ba kayo nahihiya dyan? Name calling na naman. Galit na kayo niyan. Pagka tinatawag kayo ng kung ano-ano, nagagalit kayo. Yan si Paduano. Di ba? Yung nagagalit ho sila pagka hindi sila tinatawag, dapat linalagyang Congressman Dan Fernandez, ganun gusto nila. Honorable Ace Barbers, yun ang gusto nila. Ayaw ho nilang tawaging Kwentong Barbero, nagagalit ho sila dyan. Kay Atras Abante, ayaw ho niya. Si Atty. Google, gagalit ho sila pagka ginaganon sila. Tatamaan. Ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko na lang siyang i-tolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun Galing ni Condante doon. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution. Dito lamang sa title. Akala ko tapos ka na ko. Babalikan mo pala tong si Ricky, itong si Atty. Ricky. Ayos. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Pagkatapos tatanungin kita ngayon, kung anong panlilinlang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang idemanda pero hindi na kita pagtitsagaan kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na. Nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakimo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. Palakpakan natin. Ang galing mo ko, ang galing mo. Iba ka talaga. Hindi lang naman kasi si Pastor Kibuloy, pinaliwanag din ni Kong Dante. Napakaraming mga local government official
na isinasama yung pagmumukha ni Kong Dante sa kanilang mga tarpaulin, ano ho talaga, aminin man natin at hindi, yung si Kong Dante, kaya ho siya isinasama ng iba't ibang mga politiko. Talagang medyo siya, kumbaga, meron hong lingon factor pag nakikita yung larawan nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Kaya para doon sa mga nagsasurvey at hindi isinasama yung pangalan niya, tapos, itong mga tumatakbong kasama niya ay gustong makasama sa larawan. Aba, kailangan nyo hong kailangan nyo hong siyasatin ang inyong ginagawang pagsasurvey. Mantakin mo, hindi ho artista ang gusto nilang makasama sa retrato, sa tarpaulin. Ang gusto nilang makasama itong si Congressman Rodante Marcoleta. Marami yung kumbaga, marami hong ibig sabihin niya, ika nga. Lloyd. And with that, Congressman Marcoleta, that will serve as your time as interpolator. Rekta na ho tayo doon sa pagtatanong, dire-diretsong pagtatanong ni Kong Dante. Eto, sasagot nitong si Attorney Ricky. Nakita niya na ho ata yung pinapahanap. Yung vlog ko na yon kung tungkol saan. So nakita ko na po, October 21 pa po pala yon, 2024. May post kasi si Honorable Congressman Marcoleta. Ang post niya, yung tungkol sa pagbisita niya sa Naga. Taga-Naga po kasi ako. Nakipagkita siya kay former Vice President BP Leni. So ang post ni Honorable Congressman Marcoleta, na yun yung mark ng pagiging statesman. Kasi siya, hindi siya kay Duterte, kay Marcos, kay Leni, para sa kanya unity. So yung topic ko, huwag padadala sa pakulo at panlilinlang. Anong panlilinlang doon? Yun nga po, explain ko yung sinabi ko. Kasi opinion ko po ito, sabi ko. Oo nga, hindi panlilinlang yon. Nakipag-handshake ako. Kaya nga, ang Sinabi ko, unity begins. sabihin ko lang po yung sinabi ko doon sa vlog ko. Hindi, panlilinlang ba yun? Mr. Chair, point of order lang po. Para What is the point of order? Point of order po yung hindi, yes. Dapat po Mr. Chair, Okay. you So, what is the point of order Kasi you gave of time Congressman to Franz? Attorney. I'm still speaking. Sorry. What's the point of order of Ms. Point Franz? of order po yung conduct nung palitan nila ng exchanges of words. So you have recognized po Attorney Ricky. So let him explain before our colleague I Marcoleta. understand. Yeah. Okay, I'll be letting wait. And please I understand address both of you, please address the chair para hindi po nagsasagutan. All right. Thank you. So we'll be letting Attorney Ricky to reply, and then I'll give a chance to Congressman Marcoleta also to ask you as well. Sige. Yes po, Attorney Mr. Ricky. Chair, thank you po. Ang sabi ko lang po, kasi kanina po, tinatanong ako tungkol dun sa vlog ko na yon. Hindi ko talaga maalala sa dami ko ng vlog. So, binasa ko po, pinanood ko. So, tungkol po yun sa post ni Honorable Congressman Marcoleta. Sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief and casual meeting with former VP Leni. After my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the realm of political. How else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with a handshake. Tapos may picture siya, kasama niya sa BBBM, si Duterte, si Leni, si Sara. Ang reaksyon ko doon, sabi ko, wag tayong padadala doon sa pakulo na yon at panlilang na. Kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan. Hindi ko nakita kay Congressman Marcoleta na ang mga paninindigan niya sa issue ay para sa bayan. So honest opinion ko po yun. Yung po yung ko. Hindi po ako doon, hindi po malicious yung yung intention ko doon. Mr. Chair, may I react? Marcoleta, now you have the floor. Pinutol mo lang, attorney. Ang kasunod nun, alam mo, tingnan po ninyo yung record ni ni Congressman Marcoleta. Siya yung nagsara sa ABS-CBN. Ang yabang-yabang niya. Yes. Isipin mo, sasabihin mo sa akin, you do not even know the issues. Attorney, alam mo ba yung issue sa ABS-CBN? Yes po. What do you know about it? Mr. Chair. You can reply, Attorney Ricky, please. Mahaba po yung mga issues. Pero ang niresyo pong issues doon, maraming hindi binabayaran ng tax ang ABS-CBN, may mga properties na in-acquire na illegal yung pagkaka-acquire, hindi binabayaran ng mga workers.
So, mainly po yun yung nakita kong ni-raise yung issues nung pinasara yung hindi binigyan ng renew yung franchise. So, Mr. Chair, ano ang panlilingdan doon? Ni hindi mo alam yung Philippine Depository Receipts, ni hindi mo alam yung corporate layering, ni hindi mo alam yung transfer pricing na ginamit nila para magkaroon tax evasion through Big Dipper. Ni hindi mo alam ang napakarami nun. Pagkatapos, magbibintang ka na pakulo lang lahat ito, at ako'y nanlilin lang. Ano ang binibigay mo sa followers mo, Mr. Chair? Wala kang masabi na panlilin lang eh. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh. Pwede kang kumabi ng opinion, attorney ha, kung talagang attorney ka. Pero huwag kang mag-chat-search na ako'y nanlilin lang ng mamamayang Pilipino. Iyon ang problema, Brad. Attorney Ricky, yun ang problema mo. Yun ang wag mong gagawin kay Congressman Rodante Marcoleta dahil maghahalo balat sa tinalupan. Ika nga. O sasagot. You want to reply, Attorney Ricky? Yes, Mr. Chair. Ayun, Okay, yun go po ahead. yung, kaya ko po sinasabi na yung ako naninindigan na yung vlogging ko, hindi po fake news kasi opinion ko po yun. Oh. Basta mo na lang sasabihin, Mr. Chair, na opinion mo yun, pero bilang sinarge mo ako na manlilin lang. Hindi ka ba magsasabi ng facts mo kung paano ko nanlilin lang ng Pilipino? Abogado ka, di ba? Mr. Chair, abogado daw ito eh. Attorney, you want to answer back? Again, Your Honor, yun na rin yung sinasabi kong concepts natin na ang mga public officials, talagang open sila na punahin, i-criticize, medyo masakit minsan, pero yan yung pagkakaiba ng public official sa private citizen. Mr. Chair, hindi siya nagkikriticize eh. Sabi ko nga, binigyan kita ng halimbawa doon sa isang babaeng vlogger na sinabi niyang tanga ako at ikinahihiya ako ng lahat ng mga members ng INC. Pinatawad ko na siya ron eh. Masakit yun pero dahil meron siyang nakitang ganun. Pero ikaw sinabi mo eh, nanlin lang ako eh. Ngayon, ang sinasabi mo, may opinion ka na nilang, wala kang masabi ngayon kung ano-anong ginawa ko para manlilang ako ng Pilipino. Hindi ka abogado eh. Hindi opinion ito. Mr. Chair? Yes, sige. Okay na po siguro, kasi marami pa sigurong pag-usapan. Ikaw ang manlilin lang. Okay. Thank you so much to both of you. Hindi ka makasagot, Ricky. Ricky, itong abogado na to. Ikaw ang manlilin lang. Kasi linoloko mo ang iyong mga viewers pero hindi mo sinasabi kung ano yung anong ginawa, anong sinabi. Nitong si Congressman Rodante Marcoleta, bakit mo nasabing nanlilin lang siya? Ibig sabihin, ikaw linilin lang mo yung mga viewers mo na pinapaniwala mo sa kanila, sila